Balita. Tatak RMN. Narito na ang numero unong pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero uno. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, kabagdalan ng pag-usad ng pagdinig sa Maguindanao Massacre Case, dahilan ng posibleng pagpasok sa kasunduan ng pamilya ng ilang biktima. Ayon sa batas, may obligasyon ng gobyerno magbigay ng kompensasyon, hindi lang po ng limos. Investigasyon sa Sex for Fly, pinalawak pa ng DFA. Knowing labor official mula sa Riyadh, haharapin naman ni Labor Secretary Baldos. Transport Group nanawagan sa publiko para kalampagin ng gobyerno sa pagsusulong ng oil deregulation. Posibilidad po natin lahat po. Ang pagtaas ng presyo ng pagsanay namin mga driver ba yan? Hindi po. Tapos tayo lahat dyan. Mahigit 300 pamilyang Pilipino apektado ng pagbaha sa Alberta, Canada. Balitang negosyo, Twin Airport System, pinag-aaralan ng Department of Tourism. Headlines. Ang world, patay sa seryeho ng bombing sa Iraq, pumalo na sa 42. Buong pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali na po ng Martes ngayon June 25, 2013. Ito ang numero unong RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. O naman si Weng de la Peña, tayo po ay live na live sa DXDC 621 RMN Davao, CRS 1179 RMN Sorsogon, DYKR 1161 RMN Calibo, sa DXCC 828 RMN Cagayan de Oro. Live din tayo mga kasama international by www.rmnews.com, WRMN New York, USA, at sa lahat po na ating mga number 1 AM station sa buong bayan. Tuloy ang laban ng mga biktima ng Maguindanao Massacre. Yan ho ang nilinaw ni Attorney Harry Roque kung saan pinatunayan itong hindi bumigay ang kanyang mga kliyente sa alok na milyon-milyon piso ng pamilyang Patuan para aregluhin ang Maguindanao Massacre murder case. Matatandang ibinulgar ni Roque sa pamagitan ng kanyang mga social networking accounts sa may mga nag-alok ng tinatawag pong quit claims sa mga kaanak ng mga biktima bilang kapalit ng pagbasura sa kaso ng karumal-dumal na krimen. Ayon kay Roque, bagamat patuloy na ginagapang ang kanyang mga kliyente, nanatiling matatag ang mga ito na huwag isuko ang kaso. Kasabay niyan, nanawagan si Roque sa gobyerno na tulungan silang mapabilis ang takbo ng kaso. Anya, nababagalan na mga kaanak sa itinatakbo ng kanilang kaso na dahilan kahit ilang sa kanila ay nag-iisip na pumasok na lamang sa isang kasunduan. Naudlot yung pagtangka na magkaroon ng areglo sa kanila dahil yung tao na humingi ng otoridad sa kanila ay napatay mismo. No? Pero gayon pa naman, ito yung pagkakataon na para kalampagin na naman ng gobyerno. No? Dahil parang nakakalimutan ng gobyerno na bagamat yung pananagutan ng mga akusado, pananagutan pa rin ng Estado na magbayad ng kompensasyon kapag nagkaroon ng paglabag sa karapatang mabuhay. No? Ang mga biktima po ay napatay ng mga taong gobyerno gamit ang bala at baril ng gobyerno. At dahil dito po, ang ayon sa batas, may obligasyon ng gobyerno magbigay ng kompensasyon, hindi lang po ng limos. Attorney Harry Roque, ang abogado ilan sa mga biktima ng Maguindanao Massacre sa interview ng RMN. Kaunay na balita, hindi maiwasang kumagat sa areglo ng ampatuan ang ilan sa mga kaanak ng Maguindanao Massacre victims dahil rin sa kawalan ng malinaw na direksyon ng kaso. Sa interview ng RMN kay Maguindanao Governor Ismael Toto Mangudadato, inamin ito na bukod sa hirap din sa buhay ang ilan sa mga kaanak ng biktima, wala nang magawa ang mga ito kundi tanggapin ang areglo. Na kailan ba ito? Kailan ba namin makuha? Lumalaki na yung mga anak namin. Yung pinakabunso kong anak, 10 buwan nung nawala yung kanyang nanay, aking asawa. Dahil ngayon, more than 4 years old na, marunong na magsalita at nag-aaral na rin. Marami na rin pong puting buhok ang tumutuko sa amin. Hindi namin alam kung kailan to.
Matatanda ang November 23, 2009 nang paslangin ang 58 katao kabilang na yung 32 na mga mamamahayag sa Maguindanao. Sa ngayon, bagamat nakakulong na ang mga pangunahing salari na sina Andal Ampatuan Jr. at Andal Ampatuan Sr., pinaghahanap pa rin ang ilan sa 178 na mga suspect na sangkot sa tinawag na deadliest single attack on the press. Ayon sa Committee to Report or to Protect Journalists or CPJ. Ang Malacanang tiniyak na ang mabilis sa pag-usad ng Maguindanao Massacre Case. Kasama natin sa Balita Live, Leo de Guzman. RMN Report. Tiniyak ng Palasyo ng Malacanang na gagawin ng mga private prosecutors ang lahat mapabilis lamang ang pag-usad ng Maguindanao Massacre Case. Ito ang sinabi ng Palasyo matapos bawiin ni Attorney Harry Roque ang una niyang impormasyon na pumasok na umano sa settlement ang ilang pamilya ng mga biktima ng karumal-dumal na krimen at sinabing desperado na ang mga ito dahil sa bagal ng pagtakbo ng kaso. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Falte, hindi sinusuportahan ng mga public prosecutors ang hakbang na settlement ng pamilya ng mga biktima sa mga ampatuan. Mariin anyang iniutos ni Pangulong Noynoy Aquino sa mga prosecutors na iwasan ang anumang hakbang na makapagpapabagal sa nasabing kaso. Samantala sa kadarating lamang na balita, Chairman Alex Padilla nagbitila bilang Chief Negotiator sa pagitan ng CPP, NPA, NDF. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Breaking news. Radyo mo nationwide. RMN. Breaking news. Isahong balita mula Palawan, mahigit 30 bata ang nalason sa candy. Yan ho'y sa Puerto Princesa City. Kasama natin sa Balita Live, Pedi Sabando ng RMN Palawan. RMN Report. Patuloy ngayong ginagamot sa isang ospital dito sa lungsod ng Puerto Princesa habang sumampa na sa 44 na mga estudyante mula sa San Carlos Elementary School sa Barangay Bakungan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang nalason ito ay matapos na malason sa kinaing chewing gum at candy. Base sa interview mo nationwide kay Barangay Kapitan Gualberto Manaik ng Barangay Bakungan, inisyal na investigasyon na ang nagbenta ng nasabing mga candy ay mismo isang estudyante rin sa nasabing eskwelahan habang natukoy ng mga guro na ito pala ay pinulot ng nasabing bata sa landfill ng Puerto Princesa. Nangyari ang insidente dakong pasado alas 9 kaninang umaga lamang. Sa ngayon ay pagsusuka at pagkahilo naman ang nararamdaman ng mga bata habang patuloy pang ginagamot dito sa ospital ng Palawan sa mga oras na ito. Kasama mo sa RMN Palawan, Pwede sa Bando. Tapak, RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama sa iba pang balita, pinalawak pa ng Department of Foreign Affairs ang investigasyon kaugnay po ng sex for flight scandal laban sa mga overseas Filipino workers sa ibayong dagat. Maliban sa Middle East, nirecall na rin ng DFA ang mga ambassadors ng Malaysia, Singapore at Hong Kong para konsultahin kung may kahalintulad na kaso ng pang-aabuso sa mga kababayan po nating OFW sa nilang nasasakupan. Una nang inirekomenda ng DFA ang pagsampa ng kasong kriminal at terminasyon sa trabaho laban sa mga embassy at labor official na isinasangkot sa sex for flight matapos makumpirma ang pang-abuso sa mga kababayan. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, kakasuhan ng sexual harassment, molestation at trafficking ng mga opisyal na responsable sa pang-abuso at pangmamolestya at pambubugaw sa mga Pinay. Samantala, tumanggi muna ang kalihim na paalanan ng mga opisyal na katakdang sampahan ng kaso habang nagpapatuloy pa umano ang isinasagawang parallel investigation sa kontrobersiya. Inaayos na ho ng Department of Labor and Employment ang pagpapauwi kay Antonio Villafuerte, Assistant Labor Attaché sa Riyadh, na isa sa unang inisyuhan ng DOLE ng Notice to Explain at pinarecall para pagpaliwanagin sa issue ng Sex for Fly scheme. Si Villafuerte ay kabilang sa itinuturo ng 3 lumantad na OFWs na nang molestya sa kanila. Ang kay Atty. Lea Fortuna ang pinuno ng investigating team ng DOLE. Nung linggo pa inisyu kay Villafuerte ang Notice to Explain at inihanda na ang booking ng flight nito pauwi ng Pilipinas para humarap sa investigasyon. Samantala, mamayang alas 11 ng gabi, darating sa NAIA 1 si Labor Secretary Rosalinda Baldos mula sa 89 na conference o 89 Conference on International Labor Organization sa Switzerland at agad nitong haharapin si Villafuerte oras na dumating na sa bansa.
Oil deregulation. Yan ang sagot mga kasama para mapababa ang presyo ng langis sa bansa. Iginit yan ni Piston National President George San Mateo dahil naniniwala sila sa pamamagitan ng oil deregulation, masusuring mabuti kung dapat na magtaas ang presyo ng langis. Sa ngayon, anya, tanging ang langis lamang ang walang regulasyon dahilan kahit 7 beses nang tumaas ang presyo nito sa loob din ng 7 linggo. Para ma-resolve yan, kailangan magkaroon ng regulasyon. Bakit sa kuryente, may regulasyon. Sa papagkain ng mga driver, may regulasyon. Kung may regulasyon, bakit sa petrolyo, wala regulasyon. Inimok naman ni San Mateo ang publiko na tulungan silang kalampagin ng gobyerno kung sama-sama ang lahat mapipilitan anya ang pamahalaan maglatag ng deregulasyon sa presyo ng krudo. Inihalimbawa niya ang pagkakaisang ipinakita ng mga taga-Brazil nang tangkain ng gobyerno magtaas ng 10 sentimo sa presyo ng kanilang langis. Kami madalas kami kinakansyawan sa inyo. Ang nangyayari sa pagkilos nyo, wala naman yung pinapahinga. Talaga hindi pinapahinga kasi ayaw mo sumama eh. Di ba? Binibigay mo sa amin yung responsibilidad lang, tapos babatikusin mo kami pag nag-well ka kami. Opo. Ito po, responsibilidad po natin lahat po. Ang pagtaas ba ng presyo lang, concern lang namin mga driver ba yan? Hindi po. Tapos tayo lahat dyan. Si Piston National President San Mateo sa interview ng RMN. May update lang tayo doon sa pagbaha sa Canada kung saan mahigit 300 pamilyang Pilipino ang kabilang sa mga inilikas dahil sa matinding pagbaha sa Alberta. Karamihan sa mga ito ay hindi inakala ang pagtaas ng tubig dahil ngayon lamang ito nangyari sa naturang bansa. Kasamang tinangay ng tubig baha ang ilang mga mahalagang dokumento at mga papeles. Kaunay niya, nagtayo ho ng sariling task force ang Filipino community sa Calgary para tumugon sa pangangailangan ng mga kababayan. Una na rin idineklara ang state of emergency sa Calgary at iba pang bahagi ng Southern Alberta kaugnay sa nararanasang matinding pagbaha. Bunson ho ng pag-apaw ng 2 ilog. Taligan natin yung balita may kaugnayan pa rin dito sa pagbalasa naman sa foreign affairs at labor official sa abroad pinamamadali. Kasama natin sa balita live Grace Mariano. RMN Report. Iginit nga ni Acting Senate President Jinggoy Estrada sa liderato ng Department of Labor and Employment, POEA at OWA na rin, na madaliin ang planong pagpapalit o pagbalasa ng mga opisyal nito, labor officials at foreign affairs officials sa ibang mga bansa, lalo na sa Middle East countries. Ang apelan ni Estrada, na siya rin na chairman ng Senate Committee on Labor, ay sa gitna ng nabunyag na sex for repatriation scheme sa Kuwait, Jordan at Syria. Sa isang pulong kasama ng liderato ng DOLE, POE at OWA ay iminungkahi na rin ni Estrada na gawing babae na lang lamang lahat ang labor at welfare officers sa mga bansa sa Middle East at North Africa, gayon din sa Hong Kong, Singapore at Malaysia. Basta ang sabi niya doon sa mga bansa na karamihan sa mga overseas Filipino workers natin, lalo na ang mga kababaihan, ay problemado. Naniniwala kasi si Jinggoy na ang naturang eskema o itong sex for repatriation scheme ay mababawasan, hindi man tuluyang mabura kung mapapalitan ng mga babae ang opisyal ng ating mga embahada at konsulado sa ibang bansa. Kasama mo sa Senado para sa DSEXL 558, Grace Mariano, Talk RMN. Radyo mo nationwide. Meron pong tinatawag na portable sonar equipment ang gagamitin para mahanap yung bumagsak na eroplano ng Air Force. Kasama natin sa balita live, Angel Ronquillo. RMN Report. Gagamit ka nga ng portable sonar equipment ang mga naghahanap sa nawawalang OV-10 Bronco bomber plane ng Air Force sa karagatang malapit sa Puerto Princesa, Palawan. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Lieutenant Commander Arman Balilo, dadalhin na ng Philippine Air Force Command Plane sa Puerto Princesa City. Ang sonar na hilahin naman ay isang Coast Guard rubber boat sa paghahanap. Ipagpapatuloy din ang pag-dive at underwater search sa mga miyembro ng Special Operations Group ng Coast Guard. 2 barko ng Navy ang gumagalugad sa paligid para hanapin ang eroplano at 2 piloto bukod pa sa mga sakyan ng Coast Guard. Samantala hanggang sa mga oras ito, hindi pa rin tatagpuan ang 2 nawawalang piloto. Nabati na magdamag na sinuyod ng frogmen ang lugar na kung saan bumagsak ang naturang eroplano, pero bigo ang mga ito na mahanap ang 2 sakay ng OV-10 Bronco bomber plane ng Philippine Air Force. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Breaking news. Follow up lang tayo sa Malacanang sa pagbibitiw po ni JRP Chief Negotiator Alex Padilla. Nagbabalik si Deo de Guzman live.
Formalidad na lamang ang hinihintay ni PhilHealth President at CEO Alex Padilla sa kanyang pagbibitiw bilang Chief Negotiator ng Government Peace Panel sa pagitan ng CPP, NPA, NDF. Sa isang panayam kay Padilla ay sa pagdiriwang na ika-100 at 15 anibersaryo ng Department of Health ay sinabi nitong nakapagbigay na siya ng notice kay Presidential Peace Advisor Teresita Gindeles na magbibitiw na siya bilang negosyador. Hinihintay na lamang niya ang formalidad para tuluyan na niyang iwan ang kanyang posisyon bilang Chief Negotiator. Sinabi nito na tututukan na lang niya ang kanyang bagong posisyon na Chief Executive Officer ng PhilHealth dahil hindi naman na umaandar ang peace talk sa pagitan ng CPP, NPA, NDF at ng gobyerno simula pa noong Pebrero. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. RMN News Negosyo. Mga kasama sa pangkalakalan, pinag-aaralan po kayo ng Department of Tourism ang posibilidad na pagtatayo ng Twin Airport System para sa Clark at Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay Regional Director Ronaldo Chotwico, maganda ang plano ng gobyerno na pagtatayo ng bagong paliparan sa Sangli Point sa Cavite at ang pagsasayos po ng NAIA. Anya sa pamagitan nito ay mas matututukan ang pagsasayos ng Clark International Airport bilang paghahanda kapag tuloy ng naging pangunahing paliparan sa bansa. Nilinaw pa ng opisyal na sa dami ng populasyon sa Northern Luzon kung saan umabot ito sa 23 million, dapat ang Clark International Airport ang gawin na main airport ng bansa. RMN News Abroad. Sa Iraq, pumalo na sa 42 katao ang namatay sa sunod-sunod na pambobomba sa lugar. Sa ulat, 10 ang patay matapos sumabog ang 2 bomba sa isang pamilihan sa Baghdad, kung saan tiyatay na sa mahigit 30 ang nasugatan. Bukod dito, isang car bomb din ang sumabog sa Shiite-dominated area na Al-Shurta, Al-Rabeya na ikinamatay ng 4 na tao. Ang naturang mga pagsabog ay kasabay ng selebrasyon ng taunang Shabaniya Festival sa Karbala, kung saan libo-libong Shiite pilgrims ang numadagsa. Ang grupong Al-Qaeda pa rin ang itinuturong responsable sa naturang mga pagsabog. Live na live, mga kasama mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Ang hali ng Martes ngayong June 25, 2013. Sa mga taga-Butuan, susunod na dyan si kasamang Jerry Campos at Sasi Babar sa RMN News Diretso Balitang Butuan sa numero 1 DXBC 693. Panoorin po aming naging pagbabalita alas 12 ng tanghali ngayon. YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo po, salamat na marami Lord sa muli nating pagsasama-sama. At ngayong tanghalian, salamat din sa inyo naging panahon sa amin. At kasama nyo serbisyo publiko, ako si Buddy Oberas. At Uweng de la Peña. Dito pa rin mga kasama sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN, Radyo Mo Nationwide. 60 years ng maaasahang public service nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Alas 12, 18 na. Pabili! Mare, alam mo ba, ang pamilya ni Aling Bebang kasali raw sa National